Unfiltered off-cam dynamics, ang misteryo sa likod ng hallway kulitan ni Bimbi at Raisa. At ang tanong ng marami, bakit nga ba tila no, na parang medyo nabawasan yung pagiging clingy nila sa isa't isa ng live sa Itbulaga, sa bagay na parang nanibago yung mga fans po nila sa nakasanayan. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Kung tambay ka sa TikTok, X or Facebook Reels, siguradong nadadaanan ng FYP mo ang mga pasimpleng candid clips, fan cam, footages at insiders vlogs sa backstage ng TV5 at TVJ Studio. Ang latest na usap-usapan na naging sanhi ng matinding talakayan sa online world, bakit tila reserve at controlled ang kanilang sweet moments kapag umiikot na ang camera sa live broadcast, pero pagdating sa hallway o backstage ay para silang bumalik sa pagkabata na naghahabulan at walang pakialam sa mundo. So, ano yung ibig sabihin nito, no? Na talaga namang na-wonder ang ilan sa mga maybe fans po natin. Ang dami ng parang nagtatampo na, ganyan, 'di ba? Ang dami na ng mga parang hindi na sila ganun ka-interested dito po kay Bimbi at kay Raisa. Sabi po dito, meron kasi tayong tinatawag na yung professional and controlled, spontaneous, unfiltered, and moderate sweetness, soft interaction, and pure playfulness. Nag-aabulan, aware sa public eye and script, inner child unlock, relax. Ang ganitong klaseng behavioral contrast, yung tinatawag na Gen Z pop culture na public professionalism versus private wholesomeness, ay hindi alam. Hindi lang siya basta random na kilos. May mga malalalim na dahilan sa likod kung bakit pinipili ni Bimbi Aquino at Raisa Maydison na maging maingat sa live television habang buong puso namang inilalabas ang kanilang totoong kulit at saya sa likod ng entablado. Eto na, bakit nga ba umiiwas silang maging overlay sweet sa live TV o tinatawag na the strategic reason? Hindi may kakailan na kapag nasa harap ka ng milyong-milyong manonood araw-araw, bawat titig, hawak at hirit ay sinusuri ng madla. So meron kasing malalim na breakdown kung bakit sadyang binabawasan o iniiwasan ng dalawa na maging masyadong sweet or napaka-romantic habang nakatutok ang broadcast camera. Umiiwas na sa maling pinapanatili, malinis at pag-iwas sa mga bashers, chismis at headlines ang kanilang samahan at over-analysis. Number 1, pag-iwas sa maling interpretasyon at malicious media headlines. Sa industriya ng Philippine entertainment, napakabilis gawa ng mali siya ang kahit anong simpleng galaw, 'di ba? Yung media goldmine problem kapag nagpakita si Bimbi at Raisa na labis na sweetness sa live TV, agad itong gagamitan ng mga tabloids at mabilisang content creators at chismis pages upang gawa ng mga sensationalized headlines tulad ng confirm na ba o maling galaw ni Bimbi. And of course, syempre, they are still preserving the authentic friendship upang hindi mabawasan ang pagiging likas ng kanilang samahan, ay pinipili nilang maging neutral sa harap ng camera. Sa ganitong paraan, hindi nagagamit ang kanilang pangalan para sa hindi totoong usapin. And of course, syempre, meron din tinatawag na pagrespeto sa personal boundaries at show format. Ang Itbulaga ay isang pampamilyang noontime show na may iba't ibang edad na viewers. Mula sa mga lolo at lola hanggang sa mga bata, meron tinatawag na format consistency. May kanya-kanya kasi tayong role ang mga host sa bawat segment. Kapag nasa live broadcast, nakatutok ang lahat sa pagpapatakbo ng show tulad ng Bulagaan, So Goodbye o Gimme 5. Ang sobrang pagpapakita ng personal na sweetness ay maaaring makasira sa facing ng segment o makaabala sa focus ng co-host. Or meron din tayong tinatawag na mutual respect. Parehong lumaki sa spotlight ang dalawa. Alam nila yung kahalagahan ng professionalism. Ang pagiging low-key sa live broadcast ay paraan ng pagpapakita ng seryoso sila sa kanilang trabaho bilang mga tagapag-aliw. And of course, the protection against over-analysis at bashers. Ang Gen Z audience ngayon ay kilala sa pagiging sobrang observant. Sa Bilibili, TikTok at X sa mga fans na naka-frame by frame analysis sa bawat galaw ng mga artista.
So, meron silang tinatawag na avoidance o parasocial pressure. Kapag pilit na pinapalabas ng romantic ang isang tambalan sa TV, nagkakaroon ng hindi makatotohanang expectation ng mga tao. Kapag hindi yun na isa katuparan, dumarating ang pambabash, strategic low-key approach sa pamamagitan ng pagiging maingat sa live TV, naiiwasan nila ang panggigipit ng mga bashers. Hindi sila nakakulong sa kaunang isang typical na love team narrative. Kaya naman 'di ba, kung mapapansin niyo, hindi sila masyadong ganon kaklingi na ngayon. Medyo may mga spaces na po sila, hindi katulad ng mga una, 'di ba? Pero hindi pa rin makatiis si Bimbi. Pero at the back of that stage, doon sa hallway, may mga videos po na inilalabas itong si Papa Jack Salvador, no, na RM nitong si Mr. Bimbi, na kung ano yung nagaganap backstage. Bakit nga ba tila barang nagmistulang bumalik sa pagkabata? Ang balita at mga kwentong naghahabulan at nagkukulitan sina Bimbi at Raisa sa mga hallway ng studio kapag commercial break or pagkatapos ng taping ay nagpapakita ng ibang mukha ng kanilang relasyon. Ito yung tinatawag na kanilang unfiltered safe space, 'di ba? Lumaking child star kaya alam nila yung mga ngayon lang nakakapaglaro, malayang makagalaw ng tunay na magkaibigan ng walang judge eye, walang script or ilaw na walang halong showbiz, 'di ba? And of course, syempre, may experience sila yung environment na mainit na ilaw, maraming camera, live audience, payapa ang mga crew at staff lang ang paligid. Yung kanilang mindset in professional host na nakasubaybay sa script, malaya at walang pressure, sariling oras, behavior, katamtamang sweetness, formal na kulitan, naghahabulan, takbuhan na parang batang emosyon. Trabaho lang, pure serotonin, inner child energy. Ito yung healing their inner child together. Sina Raisa May at Bimbi Aquino ay may isang malaking pagkakatulad. Pareha silang lumaki sa harap ng publiko. Si Raisa mula nang manalo siya sa Little Miss Philippines noong 2012 na agad na isinabak sa araw-araw na trabaho sa telebisyon, bagamat nag-i-enjoy sa pagiging aling maliit, marami na siyang mga taong bilang bata ang naitatala, no, formal na pagtatrabaho. Bimbi Aquino, bago pa man siya ipinanganak, nakatutok na yung camera sa kanyang buhay dahil sa kanyang pamilya. Sa bawat yugto ng kanilang paglaki ay naging pampublikong paksa. Kaya naman na talagang kapag nagtatagpo yung dalawang taong parehong naging child star, mayroong natural, no, na pagkakaintindihan. Yung kanilang paghahabulan sa hallway ay simpleng katuwaan na minsan ay hindi nila ganap na nagawa noong sila'y mas bata pa. Kaya naman ito po yung tinatawag na genuine friendship without script or showbiz filters. Sa oras na namatay ang red light ng mga kamera, mawawala na ang pangangailangang maging artista. So doon na tuloy lalabas yung real unfiltered chemistry. Ang totoong pagkaibigan nila hindi kailangan maging romantiko. No, ang paghahabulan, panunuksot, paglalaro sa hallway ay patunay na nakapalagayan na sila ng loob nila sa isa't isa bilang tunay na magkaibigan. Zero script, zero acting. Sa hallway na lang sila talaga nagdidikta ng i-push nyo ang sweetness or tumingin ka sa camera. Ang kanilang saya ay 100% natural at hindi para lang sa ratings. And of course, syempre, hindi rin maiiwasan na magkaroon ng tinatawag na fan reaction at social media analytics. Ang pagkakaibang ito sa kilos sina Bimbi at Raisa ay nakaligtas sa paningin ng mga Gen Z netizen at mga analyst. Sa katunayan, mas lalo pang tumaas ang paghanga sa kanila dahil sa ganitong gawi. Kaya naman sa ngayon nakikita natin talagang mas pinagbubuti at hindi man natin sila makita kung ano yung nakasanayan natin noon, pero alam natin na merong isang RM, no, may isang Jack Salvador na magbibigay sa atin ng mga good vibes at ilan sa mga updates patungkol kay Raisa at kay Mr. Bimbi Aquino. Para sinasabi nila na kapag nasa Eat Bulaga sila, they are workers sila doon, artista sila, host sila. No, so yun yung nais i-inculcate netong ng Maybe fan or ng Maybe Tandem sa kanilang mga fan. So kayo po, anong nyong saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.